Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig mo. Magbabakasakali po sana ako na mapansin mo itong aking kwento. Ako nga po pala si Joel, edad 4 na po at kasalukuyang naninirahan dito sa Barangay Katuparan, Taguig. Bata pa lang po ako ay kalat na ang kwentong aswang sa lugar namin. Dahil sa isa naming kapitbahay na napapabalitang aswang daw. Para sa kanyang privacy po ay itatago ko siya sa pangalang Nida. Taong 2004, kalat na kalat din sa aming lugar ang kwento tungkol sa mga gumagalang miyembro ng kulto na nagbabahay-bahay at kapag may tsinelas o personal na gamit daw sa labas ng pintuan ay bubulungan lang nila iyon upang mahipnotismo ang may-ari noon at maging sunod-sunuran na sa kanila. At ayon pa, Kuya Bali, sa kwento, ay inaalay daw sa kanilang Panginoon ang mga taong nahihipnotismo nila. 22 taong gulang na ako noon, pero hilig ko pa rin ang tumambay kasama ang aking mga barkada. Kahit pa pinagbabawalan na kami ng aming mga magulang, ay sige pa rin kami sa pagtambay sa labas. Wala kaming ginagawa kung hindi maggitara, magtawanan at magkulitan. Para kaming mga teenagers na hindi pa alam ang plano sa kanya-kanyang mga buhay. Inaabot po kami hanggang madaling araw sa tambayan na wala namang nagagawang kapaki-pakinabang. 2 lugar ang tambayan namin. Ang isa ay malapit sa bahay ng isang kagawad ng barangay at ang isa naman po ay sa tapat ng bahay ng isa sa mga kabarkada ko. Dito kami mas madalas namamalagi dahil may malaking puno ng aratilis at kapag sumasapit ang 6:00 ng hapon ay napakaraming paniking dumadapo po roon upang manginain ng mga hinog na bunga ng puno na siya namang tinitirador namin. Trip kasi ng isa kong kabarkada ang pagpapatuyo ng mga hayop tulad po ng paniki. Ginagawa niya itong pang-display sa kwarto niya. Kapag marami naman kaming nahuhuli, ay binibigay namin ang iba sa kapitbahay kong Ilocano na si Kuya Fred para lutuin. Bandang Marso ng 2004, nang hapong iyon, habang nakatambay po kami sa malaking puno ng aratilis, ay nag-ikot ang isa sa mga kagawad ng barangay namin kasama ang 3 tanod. Bit-bit nito ang megaphone at paulit-ulit na sinasabing wag na raw kaming lalabas ng alanganing oras. Ilak din daw namin ng maigi ang mga pintuan at bintana namin dahil may gumagalang aswang sa lugar namin kapag kagabi. Lumapit din sila sa amin at pinaalalahanan kami na wag munang tumambay hanggang madaling araw dahil hindi daw siya nagbibiro at siya daw mismo ang nakasaksi na totoo ang aswang. Inatake daw nito ang kanyang manugang na maglalabas sana ng madaling araw. Kuya Bari, noong makalayo sila kagawad ay sabay-sabay kaming nagtawa ng magbabarkada. Ang banat pa nga ng isa kong kasama ay mukhang maganda ang na-score ni kagawad at malakas pa daw ang amats. Dahil nga po sanay ako sa ganoong kwento o tsismis sa lugar namin, ay hindi talaga ako masyadong naniniwala sa mga ganoong bagay. Hinamon ko pa nga ang aking mga kabarkada na hanapin namin yung aswang at gugulpihin talaga namin. Banat ko pa nga kapag kababae yung aswang at hindi si Nida, ay ako na ang bahala at tiyak na magsisisi siya kung bakit pa siya nagpakita sa akin. Nainis ang isa sa mga kabarkada ko dahil sa kayabangan ko ng mga sandaling iyon. Sinabi nitong sana daw ay dalawin ako ng aswang para magtanda ako. Tinawanan ko lang sila at sinabing ang aswang lang nakakilala ko ay si Nida at hindi naman ito nakikialam ng mga kahit na sinong kalugar namin. Kuya Bari, ito pong si Nida ay napapabalitang aswang sa lugar namin.
Simula pa noong bata kami, sa kadahilanang kapag ka may buntis sa kahit saang panig ng barangay, ay makikita siyang umaaligid-aligid sa bahay at panay ang singhot niya. Kung minsan pa nga ay bigla na lang daw itong lalapit sa mga naghuhuntangang mga nanay at sasabihin sa isa sa mga naroroon na buntis ito at nababanguhan daw siya. Mayroon pa ngang isang pagkakataon na 2 linggo pa lang daw na delayed yung kapitbahay ng barkada ko ay bigla na lang daw itong lumapit at sinabing, "Uy, buntis ka pala?" Gulat na gulat daw yung babae kung kaya't nagpapiti ito at doon na kumpirmang buntis nga siya. Kung minsan naman Kuya Bari ay naglalakad-lakad ito ng madaling araw at kapag ka nasa lubong mo ay bigla itong hihinto sa katititig. Mabait naman po si Nida at mahilig makipagkwentuhan sa kung kani-kanino. Pero kapag nakaharap mo siya ay talagang mapapansin mo na may kakaiba sa kanya. Halos lahat ng tao sa aming barangay ay kilala siya bilang aswang. Pero wala namang pong pagkakataong umaatake siya sa mga buntis o bagong silang na sanggol sa lugar namin. Lumipas ang 1 linggo. Matapos ang ginagawang pag-iikot ng isa naming kagawad ay tuloy pa rin ang pagtambay namin. Wala ring aswang na sumilip man lang o nagpakita sa amin kaya nawala na ito sa aming isipan. Unang araw ng Abril, nalaman kong buntis ang girlfriend ko. Tuwang-tuwa pa nga akong ibinalita ayon sa aking mga kabarkada. Doon na naman muling nabuksan ang kwento tungkol sa aswang. Gaya ng dati, sinopla ko lang sila at pinagpilitang walang aswang. Habang nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng aratilis isang hapon, ay biglang sumulpot si Nida sa likuran ko at nagsalita ito. Tinanong ako kung totoong buntis ba ang girlfriend ko. Sa gulat ko Kuya Bari ay tango lamang ang aking naisagot sa kanya bago humakbang papalayo. Dahil doon ay nagtayuan naman ang mga kaibigan ko at sabay-sabay kaming lumakad papalayo. Noong makita naming umalis na si Nida ay saka kami bumalik sa tambayan. Iisa ang naitanong namin noon kung saan galing si Nida at kung papaano ito nakalapit sa amin nang hindi man lang namin napapansin, samantalang walang kahit na sino ang tao noon sa lugar maliban po sa amin. Gabi ng araw na iyon, hindi muna ako tumambay dahil nag-homily ang nanay ko. Galit na galit ito sa akin. Ano raw ang ipapakain ko sa magiging anak ko kung wala akong ibang inatupag kung hindi ang tumambay at maglasing? Katakot-takot na mura at pangaral ang inabot ko ng gabing iyon. Mabuti at hindi pa nakakauwi noon ang girlfriend ko dahil kapag ka nagkataon ay baka kung ano pa ang maisipan nitong gawin sa magiging anak namin. Kinabukasan, maagang umalis ang mga magulang ko upang dumalo sa kasal ng isa kong pinsan sa Batangas at kinabukasan na raw sila uuwi. Katakot-takot na bili na naman ang iniwan sa akin ng nanay ko. Gabi ng araw na iyon, kating-kati akong pumunta sa tambayan namin pero todo pakiusap ang girlfriend ko na wag ko siyang iwanan. Kuya Bari, likas na matigas ang ulo ko at wala akong sinusunod kung hindi ang sarili ko lamang. Kaya hinintay ko lang na makatulog ang girlfriend ko at tumakas ako para tumambay. 11:00 na ng gabi iyon. Naabutan ko ang mga kabarkada ko sa tambayan na nagkakasiyahan. Unang sahod kasi ng isa sa kanila. Habang kumakain kami ay napansin ko ang ilang malalaking paniki na lumilipad-lipad at padapo-dapo sa mga sanga ng aratilis. Kaagad naming binitawan ang mga hawak naming pagkain at nagkanya-kanyang dampot sa tirador na nakapatong lamang sa lamesa.
Kaagad din kaming nagkanya-kanyang pwesto para abangan ang pagdapo ng hayop. Hindi nagtagal, tinamaan namin ang tatlo habang yung dalawang paniki ay hinihintay naming dumapo. Dumating ang kapitbahay kong Ilocano na si Kuya Fred. May daladala din itong tirador. Agad namin siyang sineyasan na yumuko at huwag maingay, sabay turo sa nagliliparan pang paniki. Nang makalapit si Kuya Fred sa amin, ay tumingala siya sa puno at biglang bumitaw ng tira. Dinig na dinig namin yung lakas ng lagatok ng tira ni Kuya Fred dahil sa halip na paniki ang tamaan. Mukhang sanga ng puno ang nasapul nito. Nagtawanan pa kami kasi ang buong akala namin ay sanga ang tinamaan niya. Dahil doon, nagliparan papalayo yung dalawang paniki. Sinisi pa namin si Kuya Fred kung bakit hindi namin nahuli yung dalawa. Bumalik kami sa pagkain at inalok na rin namin si Kuya Fred. Habang nagkukwentuhan kami ay bumalik yung dalawang paniki. Ngunit gulat na gulat kami kasi parang biglang lumaki ang mga ito at pabulusok sa amin yung lipad nila. Sabay-sabay kaming nagyukuan, Kuya Bari, dahil diretso sa amin yung mga paniki. Kumuha ng sanga si Kuya Fred at inabangan ang pagbalik ng mga paniki. Nang muling dumaluhong ang mga ito, ay sinalubong ng paghampas ni Kuya Fred, ngunit kahit tinamaan ay hindi man lang ito bumagsak. Parang mas nagalit pa nga at paulit-ulit kaming sinugod. Nagkanya-kanya kaming hawak ng tirador pero bigla na namang nawala ang mga paniki. Kuya Bari, nagkatakutan at nagkasisihan pa kami. Ang sabi pa ni Kuya Fred ay hindi kaya aswang ang mga iyon at naghahanap ng mabibiktima. Nagtawanan lang kami at sinabing baka nagalit lang dahil tinitirador namin. Habang nag-uusap kami ay nakita ni Kuya Fred si Nida. Mabilis itong lumalakad papunta sa amin. Pagtapat sa tambayan namin ay galit na galit itong nakatitig sa amin at sinabing umuwi na raw ako dahil inaaswang ang girlfriend ko. Nakaramdam naman ako ng kakaibang takot at pag-alala kaya dali-dali akong lumakad pauwi. Habang papalapit ako sa bahay ay may napansin akong anino ng tao sa bandang bintana ng bahay namin. Nakadikit ang ulo nito sa dingding at parang may kung anong ginagawa. Sinita ko ito sabay dukot ng bato sa bulsa at ibinato dito. Pero bigla itong tumakbo sa bakanting lote sa likod ng bahay namin. Patakbo naman akong pumasok sa loob ng bahay at kaagad kong tinignan ang girlfriend ko. Tulog na tulog ito habang nakalilis pa ang damit na hanggang sikmura. Inayos ko muna ang damit niya bago ako tumabi para matulog. Pero hindi ako mapakali. Sa tuwing pipikit kasi ako ay nakikita ko yung taong binato ko. Napapaisip tuloy ako kung sino ba iyon at ano ang ginagawa nito sa 10 oras ng gabi. Alam naman ng mga kabarangay namin na walang magnanakaw sa bahay namin, kaya malabong magnanakaw po iyon. Naisip ko na lamang na baka namboboso lang. Ilang minuto na akong nakahiga pero hindi pa rin ako makatulog dahil sa kung ano-anong tumatakbo sa isip ko. Panay rin ang tingin ko sa bintana namin at baka naroon na naman yung taong nakita ko. Tumayo ako para sana uminom ng tubig nang makarinig ako ng kaluskos sa bubungan. Noong una, inakala kong pusa lamang iyon. Ngunit iba ang tunog na ginagawa nito. Para itong matalim na bagay na kinukuskus sa yero. Nakakangilo sa pakiramdam at masakit sa tenga. Kaya lumabas ako para tignan kung ano ang gumagawa noon.
Lumakad ako sa gitna ng kalsada upang tignan ang bubungan namin at laking gulat ko na lamang nang makitang naroroon na naman yung tao. Lumingon ito sa akin kaya kitang-kita ko ang nagliliwanag nitong mga mata sa dilim na kulay dilaw. Kaagad naman akong naghagilap ng bato at noong dadamputin ko na ang tipak ng hollow block sa gilid ng kalsada ay mabilis ko itong ipinukol sa taong nasa bubungan namin. Tinamaan ko ito sa braso pero parang hindi nito ininda. Muli akong naghagilap ng maibabato nang bigla itong lumundag papunta sa akin. Napahakbang ako paatras. Natapakan ko ang isang bato kaya nadulas ako at napaupo. Ramdam kong tinamaan ako ng kuko nito sa kaliwang braso kaya mas lalo akong nagalit. Agad ko namang hinanap yung tao pero wala na ito sa paligid. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay namin at kinuha ko ang samurai ng tatay ko. Paglabas ko ay nagsisigaw ako at hinamon yung taong sumalakay sa akin. Dahil dito, naglabasan po ang ilang kapitbahay namin. Hindi talaga ako huminto sa pagsigaw kaya nadinig ako nila Kuya Fred at ng mga kabarkada ko. Malapit lang din kasi sa bahay namin yung tinatambayan namin kaya mabilis silang nakalapit sa akin. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari. Kaya sinabi kong may taong gustong pumasok sa bahay. Ipinakita ko pa nga sa kanila ang kalmot na ginawa nito sa braso ko. Kaagad na sinabi ni Kuya Fred na aswang daw ang nakaharap ko at malamang daw ay nasa paligid pa ito. Itinuro ko sa kanila ang unang pinuntahan nito nang batuhin ko siya. Kaya doon sila unang pumunta para tignan ang lugar. Nang makalapit sila doon, ay biglang lumabas si Nida sa makapal na puno ng mga saging na nakatanim sa bakanting lote habang nagpapagpag ng kanyang katawan. Tinanong ito ni Kuya Fred kung anong ginagawa nito roon. Sumagot ito at sinabing umiihi lang daw siya roon. Lumakad ito papalayo sa amin na parang walang pakialam. Bago pa man makalayo si Nida, ay nagsalita si Kuya Fred. Sinabi nitong, "Uy, madaling araw na, dito ko pa iihi. Baka nang aaswang ka lang." Hindi umimik si Nida at tuloy-tuloy lang ito sa kanyang paglalakad papalayo. Pinigil ko si Kuya Fred, Kuya Bari, at sinabing hindi si Nida ang nakita ko dahil lalaki iyon at walang anumang damit na suot. Habang ginagalugad ng mga kabarkada ko ang bakanting lote, isa pang sigaw ang narinig namin mula sa kabilang kanto naman. Naroroon daw ang aswang. Dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Eskinita ang daraanan namin. Nauna ako sa kanila at nang papasok na ako sa eskinita ay nasa lubong ko ang isang lalaking nakahubot-hubad na tumatakbo papalabas. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nababalot ng kulay itim na kung ano. Dilaw na dilaw din ang mga mata nito at napakalansa ng amoy na parang may halong dumi ng tao. Inundayan ko ito ng taga. Tinamaan ko sa balikat pero parang hindi tinablan. Napayuko lang ito at nagawa akong lagpasan. Sumigaw ako sa mga kabarkada ko at sinabing harangin nila ang aswang. Nang masalubong nito ang mga kaibigan ko ay nagpalinga-linga ito sa paligid at nang makita ang mababang bakod ng isang kapitbahay namin ay lumundag ito roon. Pinaulanan ng malalaking bato ng mga kaibigan ko ang aswang pero hindi man lang ito tinamaan. Nagalit pa ang may-ari ng bahay dahil sa ginawa nila. Nang lumabas ang lalaking may-ari ay muli itong nagtatakbo papasok sa loob ng bahay. "Kuya Bari,
naging isang malaking aso yung kaninang tao na hinahabol namin at nagawa din itong talunin ang bubungan ng bahay. Nagkagulo na ang mga tao noon sa paghabol sa aswang pero hindi namin ito inabutan. Kinabukasan, nagulat na lang ako sa kumakalat na balita. Nagkaroon daw ng riot at ako ang nag-umpisa. Kaya pagdating ng mga magulang ko, katakot-takot na sermon na naman ang inabot ko. Hindi ko rin naman masabing aswang ang hinabol namin dahil tiyak na mapagbibintangan akong gumagamit ng droga. 3 araw makalipas ang insidenteng iyon ay muli na namang nag-ikot ang kagawad namin at pinaaalalahanan ang mga tao na may aswang na gumagala-gala daw sa lugar namin. Dahil dito, tinanong ko ang isa sa mga kabarkada ko na may alam tungkol sa paranormal kung ano ang pwedeng gamiting pangontra sa aswang. Sa halip na sumagot ito ng matino, ay kalokohan lang ang sinabi sa akin. Kung kaya't lumapit na lang ako, Kuya Bari, sa kilalang manggagamot sa lugar namin. Dito, napag-alaman ko na ayaw ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma at pinagkikiskisang itak. Hindi ko po magagawa ang pagsusunog ng goma dahil malalagot na naman ako sa mga kapitbahay namin. Kaya itak na lamang ang ginamit ko. Ayon sa albularyo, ay kapag nakadinig daw ako ng tunog ng ik-ik, ay pagkiskising ko lang daw ang 2 itak at hindi na lalapit ang aswang. Panay ang bantay ko noon sa paligid. Kapag tumahol ang aso, ay kaagad kong kinukuha ang 2 itak bago sumilip sa labas ng bahay. Ngunit wala akong nakikita. Ang buong akala ko ay hindi na muling babalik ang aswang kaya naging kampante akong muli. 2 linggo makalipas ang pakikipaghabulan namin sa aswang, pumunta ako sa Quiapo para bumili ng makabuhay. Mabuti rin daw kasi itong pangontra sa mga aswang. Inabot na ako ng gabi sa pag-uwi dahil sa tindi ng traffic. Habang naglalakad po ako papauwi, ay nakasabay ko si Kuya Fred na bumibili ng barbecue para gawing pulutan. Nagkwentuhan muna kami habang naglalakad at nabanggit niyang birthday daw niya kaya dumaan daw ako saglit sa tambayan naming magkakabarkada upang makatagay. Dahil nga medyo matagal na po akong hindi tumatambay ay dumaan muna ako at pagdating ko doon medyo malagihay na ang mga barkada ko. Pinatagay nila ako at medyo napasarap kami sa kwentuhan tungkol sa aswang. Pinagmalaki ko pa nga sa kanila ang binili kong makabuhay. Kuya Bari, hindi ko namalayan ang oras dahil sa pakikipagkulitan ko sa kanila. Umabot ako ng 1:00 ng madaling araw. Noong maalala ko ang buntis kong girlfriend, ay kaagad akong nagpaalam sa mga tropa ko. Noong malapit na ako sa bahay namin, napansin ko ang isang malaking aso sa tapat ng bahay namin. Nakakubli ito sa malaking puno ng talisay. Dahil hindi ko kilala ang aso, ay humanap ako ng bato para sana kung sakaling habulin ako noon ay may ipangbabato ako. Noong makalapit ako sa tapat ng puno, ay inambahan ko ng pagbato yung aso. Kuya Bari, biglang tumayo sa 2 paa yung aso at doon ko nakitang nanlilisik na ang mga mata nito at panay rin ang tulo ng kanyang laway. Akmang susugod na ang aso sa akin nang ibalibag ko dito ang hawak kong bato sabay sigaw sa tatay ko na nasa labas ang aswang. Kaagad namang lumabas si tatay, dala-dala ang itak. Muling tumakbo papunta sa bakanting lote yung aso, kaya kaagad naming sinundan ni tatay ito, ngunit hindi rin namin ito inabutan. Kuya Bari,
Talagang nawala ang tama ng alak sa akin noon dahil sa tindi ng takot ko. Idagdag pa ang galit ng tatay ko dahil alam ko raw na buntis ang girlfriend ko ay kung saan-saan pa raw ako nagpupunta. Hindi ko na pinansin pa si tatay at kaagad kong kinumusta ang girlfriend ko. Maayos naman daw ang pakiramdam niya kaya nawala rin kaagad ang pag-aalala ko. Kinabukasan, kaagad kong itinanim sa paligid ng bahay namin yung makabuhay at simula noon, hindi na kami dinalaw pa ng aswang. Makalipas naman ang isang buwan, napabalitang napuruhan daw ng isang nagro-rondang tanod ang aswang, ngunit nakatakas pa rin daw ito. Simula nga noon ay wala nang balita tungkol sa pagpapakita ng aswang at naisilang naman ng maayos ang aking anak. Ngunit iniwan rin ako ng girlfriend ko at sumama sa ibang lalaki. Sa ngayon, Kuya Bari, hindi ko pa rin makakalimutan ang karanasan kong ito. Marami pa rin namang kwento-kwento tungkol sa pagpaparamdam ng aswang sa lugar namin, pero hindi nakatulad ng karanasan ko na talagang harapan naming nakita ito. Isang pangyayari po sa aking buhay na nakatagpo ako at nakaharap ang isang aswang sa aming barangay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po at sana ay magustuhan ito ng mga tagapakinig at maikwento mo ito sa mga darating na araw. Mabuhay po tayong lahat and God bless us all. Lubos na gumagalang, Joel. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Miguel, kasalukuyang naninirahan dito sa Tanay, Rizal. Ang kwentong nais kong ibahagi po sa inyo ay karanasan namin ng tiyuhin ko na si Papa Reggie. Pangangaso ang ikinabubuhay noon ng tiyuhin ko at ako ang madalas niyang kasama. Bukod kasi sa gusto ko ang kagubatan, ay ako ang paboritong pamangkin ni Papa Reggie. Hindi po naniniwala sa mga pamahiin o kung ano-anong bagay na may kinalaman sa espiritual itong si Papa Reggie. Kahit ang pagsisimba ay hindi po nito ginagawa. Katwiran niya ay kung totoo ang mga reliyon, bakit magulo pa rin ang mundo at marami ang masasamang tao? Taong 1986, 16 na taong gulang pa lang po ako noon, ay inaya ako ni Papa Reggie na mangaso sa darating na mahal na araw. Sinubukan kaming pigilan nila lolo at lola pero hindi nakinig itong si Papa Reggie. Maging ang mga magulang ko ay hindi ako pinayagan. Pero tumakas ako para makasama lamang ang aking tiyuhin. Miyerkules Santo ng umaga ay umalis kami ni Papa Reggie. Isang parte ng bundok ng Sierra Madre ang tinungo namin na ayon sa kanya ay marami daw baboy ramo. Sa dami po ng bundok at gubat na pinuntahan namin, Kuya Bari, ang bundok na iyon ang nagbigay ng kakaibang kilabot po sa akin. Kasi po, ayon sa mga kwento ng mga matatanda sa lugar namin, kinatatakutan ang parte ng kabundukang iyon dahil sa mga kakaibang nilalang na naninirahan po dito. Pero dahil nga po sa walang paniniwala si Papa Reggie sa mga ganoong kasabihan, ay nadala ako sa lakas ng loob ng aking tiyuhin. Habang papalapit sa bundok, natanaw ko ang isang maliit na kubo. Alam ko pong may tao roon dahil sa usok na nagmumula sa likurang bahagi noon. Nang mapatapat po kami sa kubo, ay nakarinig kami ng mga salitang kakaiba. Hindi na namin iyon maunawaan, pero para itong inaawit ng isang may edad na lalaki at napakabilis ng pagsambit ng bawat salita.
Umiling lang po si Papa Reggie habang patawa-tawa at sinabi sa akin, malamang isang antingero ang naroroon na nagsasagawa ng pag-aayuno. Bukas ang mga bintana at pintuan ng kubo, kaya nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna ng kubo. Nakapikit ang mga mata nito at may mga nakasinding kandila sa palibot. May mga kung anong bagay din sa harapan nito na sa tingin ko po ay mga yari sa tanso. Dahil sa kuryosidad, binagalan ko ang paglalakad at pinagmamasdang maigi ang ginagawa ng matanda at napansin kong tila ba nagliliwanag na parang apoy ng kandila ang buong katawan nito. Bigla akong nakaramdam na may kung anong nakatingin sa akin na nasa paligid ng kubo. Noong lingunin ko si Papa Reggie, kumakaway na ito sa akin at pinagmamadali na ako. Hindi ko napansin na malayo na pala ang agwat nito sa akin. Tumakbo ako para maabutan siya. Nagtanong pa ito sa akin kung bakit ako huminto. Umiling ako at sinabing may nakita lamang akong ahas. Pinagmadali na akong maglakad ni Papa Reggie dahil maaaring nauna na raw sa tagpuan namin ang aming mga kasama. Sa aming paglalakad, napansin ko po, Kuya Bari, malalaki na ang mga puno sa dinadaanan namin at medyo masukal na rin dahil sa mga ligaw na damo at halaman. Pagdating namin sa lugar kung saan kami mga ngaso, ay natanaw ko ang isa pang kubo. May 3 kalalakihan roon na nakaupo sa malalaking sanga ng puno at nagkakape. Sila ang mga makakasama namin sa pangangaso. Hindi ko kilala ang mga ito, pero mukhang mababait naman po. Tulad ni Papa Reggie, marahil hindi rin po naniniwala sa mga kasabihan ang mga ito dahil naroroon sila upang mangaso. Magtatanghali na nang makarating kami sa lugar kung kaya't naghanda muna kami ng makakain bago sumuong sa kagubatan. Matapos kumain ay nagpahinga lang kami sandali at kaagad din kaming lumakad upang maghanap ng mga lugar na pinamamalagian ng mga baboy ramo. Habang ginagalugad namin ang kagubatan, napansin naming marami ang mga lungga ng bayawak kaya naglagay na rin kami ng mga bitag sa mga iyon. Habang abala ang mga kasamahan namin ni Papa Reggie, isang malaking lubluban ng baboy ramo ang nakita namin. Kaya naman dali-dali silang tinawag ni Papa Reggie upang tulungan siyang maglagay ng bitag din doon. Matapos ang ilang oras na paglalagay ng mga bitag at pain, ay muli kaming bumalik sa kubo. Nang sumapit ang gabi, unti-unti nang lumamig ang paligid. Nanunuot ito sa katawan namin kaya nag-inuman sila Papa Reggie at nagbibidahan pa ang mga ito tungkol sa maaari naming mahuli kinabukasan. Habang nagkakasiyahan sila, ay tumapat naman ako sa apoy ng kalan upang mabawasan ang lamig na aking nararamdaman. Nang makita ako ni Papa Reggie sa ganoong posisyon, ay inalok niya ako ng alak. Alam niyang umiinom na rin ako, kaya hindi na ako tumanggi pa. Nang papaubos na ang isang 4 kantos na iniinom namin, ay nakarinig kami ng huni ng baboy. Sumenya si Papa Reggie na huwag kaming maingay. Nang masigurong malapit lang ang hayop sa aming kubo, ay kaagad na kinuha ng mga kasamahan namin ang kani-kanilang mga sibat at baril, saka muling pinakinggang maigi kung saan nagmumula ang huni. Nang masigurado ang pinagmumula ng huni, ay pinaikutan namin ang lugar. Maingat ang aming mga hakbang papalapit at nang makita namin ang anino ng hayop, sumenyas ang isang kasama namin
na sa bilang ng 3 ay sabay-sabay kaming aatake. Isang malakas na iyak ng baboy ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan nang tamaan ito ng 3 sibat. Dali-dali namang tumakbo papalapit si Papa Reggie sa baboy at agad nitong ginilitan ang liig nito. Paglapit namin ay nag-apiran pa nga kami dahil napakalaki po ng baboy ramong nahuli namin, Kuya Bari. Kaagad na pinagtulungang bitbitin ng mga kasamahan namin ang baboy at pagdating sa kubo ay doon namin napansin na tila kakaiba ang balahibo ng hayop. Medyo mapula kasi ang kulay nito na malalaki ang hibla. Mas mahahaba sa normal na balahibo ng ganoong mga hayop. Ilang minuto lamang ang lumipas. Habang nililinis ng mga kasamahan namin ang baboy, ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na angil ng mga hayop sa paligid namin na para bang papalapit sa kinaroroonan namin. Naglalagutukan ang mga tuyong sanga sa buong paligid na animoy mula sa malalaking hayop. Papalapit ng papalapit ang mga huni ng mga ito, kaya kaagad naming dinampot ang mga sibat at baril na nakasandal lamang sa gilid ng kubo. Kanya-kanya kami ng pwesto habang hinihintay ang lalabas sa kasukalang nakapaligid sa kubo. Habang nagpapalinga-linga kami, ay bigla akong napatingin sa baboy na nililinis namin kanina lamang. Halos mapasigaw ako dahil nagbago ang katawan ng hayop na nasa lamesang kawayan. Mas humaba kasi ang ulihang paa nito at ang sa unahan naman ay naging parang mga kamay ng tao pero baboy pa rin po ang ulo nito. Napamura si Papa Reggie nang makita ang pagbabago ng hayop kaya kaagad niyang kinuha sa loob ng kubo ang kalibre 45 baril at ikinasa. Kuya Bari, nanlalambot na noon ang mga tuhod ko at nanunuyo na rin ang aking lalamunan dahil sa tindi ng aking takot. Alam kong may kakaibang mangyayari ng mga oras na iyon. Hindi ko lang mawari kung ano. Maya-maya pa, biglang may nagsalita mula sa madilim na bahagi ng kasukalan. Galit na galit ito at nagsabing hindi kami makakalabas ng buhay dahil sa pagpaslang namin sa isa sa mga kasamahan nila. Nanginig na ako noon sa takot at papaiyak na. Isa-isang naglabasan ang mga mapupulang ilaw sa paligid namin hanggang sa dahan-dahang lumitaw ang mga naglalakihang baboy ramo sa paligid ng kubo na may mapupulang mga mata at mga balahibo. Nang ilang di pa na lamang ang layo sa amin ng mga nilalang, ay pumikit na ako at nagdasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos at nangakong hindi na kailanman susuway sa mga magulang ko kapag nakaligtas ako sa mga oras na iyon at makauwi ng maayos. Paulit-ulit ko iyong binabanggit sa aking isipan habang hinihintay ang anumang gagawin ng mga nilalang na nakapaligid na sa amin. Kuya Bari, hindi ko na alam kung ilang minuto na akong nakapikit nang bigla na lamang akong nakarinig ng mga ingay na nagpapalipat-lipat sa paligid kasabay noon ang mga pag-angil ng baboy ramo na may kasamang pag-igik. Nang magmulat ako ng aking mga mata, nakita ko si Papa Reggie at ang mga kasamahan namin na nakatulala lamang. Hawak pa rin nila ang mga sibat at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa iisang direksyon. Nang lingunin ko ang tinitignan nila, nagulat na lamang ako nang makita ang isang matandang nakikipagpambuno sa mga nilalang. Ang lahat ng lumapit dito ay walang takot na sinusuntok at pagkatapos ay hinahagis lang ng walang kahirap-hirap. Dahil sa kakaibang lakas at liksi ng matanda,
ay isa-isang nagsiatrasan ang mga nilalang. Nang tumingin ito sa amin, dito ko na naalala na ito yung matandang nadaanan namin na nagdarasal sa kubo. Lumapit ito sa amin at galit na nagtanong kung bakit raw kami naroroon sa ganoong panahon. Hindi raw ba namin alam na delikado na ang parting iyon ng gubat? Tinignan nito ang katawan ng hayop na nasa lamesa bago kami inutusang sunugin iyon at umalis na kaagad sa lugar dahil tiyak daw na babalik pa ang mga nilalang na iyon upang gumanti sa amin. Kuya Bari, gulong-gulo ang isipan naming lahat noon dahil sa mga pangyayari. Nagmamadali naman ang aking tiyuhin at mga kasama namin na kumuha ng panggatong at inilagay iyon sa ilalim ng lamesang kinalalagyan ng kinatay na hayop bago binuhusan ng kerosene at ito'y sinindihan. Habang natutupok ng apoy ang katawan ng hayop, ay lumakad na kami papalayo sa lugar. Mabilis ang aming mga hakbang habang palinga-linga sa paligid. Nasa hulihan naman namin ang matanda na panay rin ang tingin sa paligid habang minamandohan kami kung saan kami dadaan. Pakiramdam ko talaga, Kuya Bari, noon lalabas po ang puso sa dibdib ko dahil sa lakas ng tibok nito at halos hindi ko na rin maramdaman ang tinatapakan ko. Para akong nakalutang sa hangin habang humahakbang. Noong medyo malayo na kami sa lugar, ay tinapik ako ng matanda sa balikat at sinabing tuparin ko raw ang aking pangako. Napatingin lang ako dito habang inaalala kong ano ba yung sinabi ko. Maihamaya pa ay naaninag ko na ang kubo ng matanda. Inutos nitong doon muna kami dumiretso at siya na ang bahala sa lahat. Ang mga kasamahan naman namin ni Papa Reggie ay hindi na nagsasalita at nagpapatinood na lamang sa bawat iutos sa amin ng matanda. Hindi pa man kami nakakapanhik sa kubo ay narinig na naman namin ang mga pag-angil sa paligid na sinasabayan ng mga tunog ng mga nababaling tuyong sanga ng kahoy sa paligid. Hindi pa man kami nakakaupo ay muli na namang napuno ng pag-angil ng mga galit na mga hayop ang paligid. Nanginginig na kaming lahat sa takot ng mga oras na iyon, Kuya Bari, pero sinabi ng matanda na hindi raw makakalapit ang mga aswang sa kubo dahil malakas ang poder na inilagay niya rito. Hindi ko nauunawaan ang iba pang sinasabi nito dahil mas nangingibabaw po sa akin ang takot. Nagpaningas ng apoy sa dapugan ang matandang kasama namin at naglagay ito ng mga sanga ng punong kahoy na may kakaibang amoy. Tinawag din ito sila Papa Reggie at inutusang manaog muna upang makatulong sa kanya. Ipinalapag nito ang mga sibat at itak na dala namin. Pinahiran ito ng kung anong uri ng langis at pagkatapos noon ay nag-usal ito ng mga kakaibang salita na tila ba umaawit. Kuya Bari, habang ginagawa po ito ng matanda, ay unti-unti na namang naglalabasan ang mga mapupulang liwanag sa paligid at palakas na din ng palakas ang pag-angil ng mga hayop na parang anumang oras ay aatake na ang mga ito. Noong huminto sa kanyang ginagawa ang kasama naming matanda, ay isang matandang lalaki ang natanaw kong lumabas sa isang malaking puno. Napalingon kaming lahat dito. Nang tamaan ito ng liwanag ng sulo sa kubo, ay kitang-kita namin sa mukha ng matanda ang matinding galit, sapagkat nagtatangis ang bagang nito habang walang kurap na nakatitig sa amin. Sinalubong ito ng matandang kasama namin at tinanong kung ano ang pakay nito. Tinitigan kami isa-isa ng galit na matanda at inutusan nito ang matandang tumulong sa amin
Naibigay na daw kami dahil pinatay namin ang isa sa mga kalahi niya. Tumawa lamang ang matanda at sinabi nitong, bakit hindi siya ang kumuha sa amin? Lalo po akong nakaramdam ng matinding takot at halos mapaihina ako sa salawal dahil sa sinabing iyon ng matandang tumulong sa amin. Hindi umimik ang matanda. Umatras lamang ito hanggang sa lamunin ng kadiliman. Naglakad naman pabalik ng kubo ang matandang nagligtas sa amin at sinabi nitong siya na ang bahala sa mga aswang na iyon. Pero ilang sandali lamang ang lumipas ay isang malakas na tunog ang narinig namin. Nabutas ang bubungan ng kubo. Lumusot mula roon, Kuya Bari, ang isang malaking sanga ng punong kahoy. Kitang-kita ko ang panginginig ng mga braso ni Papa Reggie at ng iba pa naming kasama. Ako naman po ay napahawak na lamang sa braso ng aking tiyuhin. Nagalit ang matandang kasama namin at nagmura ito bago lumabas ng kubo. Isa-isang iniabot ng matanda sa amin ang mga sandatang pinahiran niya lang kanina ng langis. Iniutos nitong ang sinuman o anumang lumapit sa kubo ay huwag kaming magdalawang isip na atakihin ito. Matapos magbilin ay naglakad siya papalayo at tinungo ang madilim na bahagi ng kagubatan. Seryoso ang mukha nito at hindi man lang kakikitaan ng takot, Kuya Bari. Bit-bit nito ang isang punyal at botelya ng langis. Pakiramdam ko noon, Kuya Bari, ay parang walang laman ang aking ulo at nanlalamig ang buo kong katawan. Nahihirapan na rin akong huminga kaya biglang nagdilim ang aking paningin. Napansin ng isa naming kasama na namumutla ako kaya inabutan ako nito ng tubig at hinimas-himas ang aking likuran. Dahil sa hindi namin alam kung saan nagtungo ang matandang tumulong sa amin at kung babalik pa ba ito, ay lalabas na sana kami ng kubo para tumakbo papalayo nang bigla kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw sa di kalayuan sa kubo na para ba itong nahihirapan at nasasaktan. Alumpihit kaming bumalik sa loob ng kubo at muling naghanap ng mapagtataguan. Maya-maya'y kitang-kita namin ang mapupulang mata ng mga aswang na tila papalapit na naman sa kinalalagyan namin. Dala po ng matinding takot ay isa-isang nawalan ng malay ang mga kasama ko, kabilang na si Papa Reggie. Dahil doon, muli na naman akong pumikit at nagdasal na lamang na sana maligtas kami at makauwi pa ng buhay. Mukha namang dininig ng Diyos ang aking mga dasal dahil biglang tumahimik ang paligid. At nang dahan-dahan akong magmulat, ay wala na ang mapupulang mga mata na kanina lang ay papalapit sa kubong kinalalagyan namin. Napasandal na lang ako sa dingding ng kubo at napabuntong hininga. Ramdam ko pa rin ang malakas na tibok ng aking puso at panghihina ng mga tuhod, pero pilit kong nilabanan ang aking takot. Nang magbalik po ang matanda, ay gulat na gulat ako dahil punong-puno ng dugo ang buong katawan nito at sinabi sa akin na wala na ang mga humahabol sa amin. Hindi na rin daw maglalakas ng loob ang sinuman sa mga kalahi nito na paghigantihan ang sinuman sa amin dahil siya raw ang papatay sa mga ito. Sa sinabing iyon ng matanda, Kuya Bari, ay tuluyan ng nagdilim ang paningin ko at nawalan ng malay. Nang muli akong magmulat ng mga mata, ay mataas na ang sikat ng araw. Nakita kong nakaupo na sa hapag sila Papa Reggie at kausap ang matandang nagpakilala bilang Tata Rogelio. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, kilala sa lugar namin ang isang matandang ermitanyo na nagngangalang Rogelio. Ayon sa ilang matatanda sa amin,
ay kilala ang matandang ito bilang tagatugis ng mga aswang at masasamang elemento. Lagpas na raw 100 taon ang edad nito, ngunit kaharap namin ng mga oras na iyon ay tila ba nasa edad 50 hanggang 70 lang kung titignan. Hindi ko sukat akalaing may katotohanan pala ang mga kwento ng mga kababaryo namin tungkol sa matandang ermitanyo sa bundok ng Sierra Madre. Habang humihigop kami ng mainit na kape, ay nagkwento si Tata Rogelio sa amin. Ayon sa kanya, ang mga nakaharap daw namin kagabi ay ang tribo ng mga aswang na tinatawag na Harimodon. Isa raw itong matandang uri ng aswang na nag-aanyong baboy at may matataas na kaalaman sa sinaunang aral ng espiritual ng Pilipinas. Delikado din daw ang laway nito dahil maaaring mahawa sa pagiging aswang ang mga taong madadampian lamang ng laway ng mga ito. Mabuti na lang daw at hindi namin kinain ang napatay naming baboy, Ramo. Dahil kapag ka nagkaganoon ay hindi na kami malulunasan at mananatili na kaming aswang na Harimodon. Tuwing darating din daw ang mahal na araw, ay nagtitipon-tipon ang mga Harimodon upang magsagawa ng isang ritual kung saan ay pinalalakas nito ang kanilang kapangyarihan at mga tangang gamit o anting-anting. Matapos naming magkape, ay nagpaalam na kami kay Tata Rogelio. Itinuro sa amin ng matanda ang pinakamabilis na daan pabalik sa baryo. Habang naglalakad kami, ay walang umiimik ni isa man sa amin at pawang mga seryoso ang mga itsura na diretso lamang ang tingin. Nang makarating kami sa bahay, ay galit na galit sila lolo at lola kay Papa Reggie at maging ako man ay nasermonan din ng mga magulang ko dahil sa ginawa kong pagtakas sa kanila. Humingi naman po ako ng tawad sa aking ginawa at nangakong hinding-hindi na ito uulitin pa. Kuya Bari, magmula po noon ay tumigil na sa pangangaso si Papa Reggie at naging palasimba rin ito at tuwing mahal na araw ay dumadayo pa siya sa bundok Banahaw para mamanata. Dito na niya nakilala ang isang antingero na siya namang nag-impluwensya sa kanya upang pasukin ang mundo ng espiritual hanggang sa magdesisyon siyang maging isang albularyo. Sino ang mag-aakalang ang isang kagaya ni Papa Reggie ay mapapasok sa isang gawaing hindi naman niya pinaniniwalaan at mariing tinututulan noon? Naging porsigido ang tiyuhin ko hanggang sa maging bihasa siya sa lihim ng karunungan. Sa ngayon, Kuya Bari, ay isa ng manggagamot si Papa Reggie. Madalas pa rin akong sumasama sa kanya, lalong-lalo na sa mga gamutan. At dahil sa pagiging malapit ko sa kanya, natututunan ko na rin kahit papaano po ang panggagamot gamit ang lihim na karunungan. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento sa ngayon. Ang susunod ko namang ibabahagi ay ang mga karanasan namin ni Papa Reggie sa espiritual na gamutan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay may mapulot na aral ang mga makikinig nito. Pagpalain nawa tayo ng Amang may likha. Lubos na gumagalang, Miguel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.